Naaresto ng tauhan ng Pasig City Police Station ang isang most wanted person sa bisa ng warrant of arrest habang nag-a-apply ito ng police clearance sa Pasig City. Ayon sa ulat, nadakip ang akusado na si alias Tricia, 44 na taong gulang, residente ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Dakong alas 12 ng tanghali ng tauhan ng Warrant and Subpoena Section, Clearance Section at Station Intelligence Section ng Pasig City Police Station. Isinilbi sa kanya ang warrant of arrest na in-issue ni Honorable Eugenio G. de la Cruz, Presiding Judge ng Regional Trial Court, Branch 117, Pasay City, na may petsang March 25, 2019, para sa patong-patong na kaso na may piyansang 120,000 pesos. Ang naarestong akusado ay pansamantalang inilagay sa custodial facility ng naturang presinto habang hinihintay ang commitment order mula sa issuing court. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Sheena Marita po, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Dahil sa matagumpay na buy-bust operation ng Parañaque City Police Station, kanilang nasakote ang isang high-value individual at 3 pang kasama nito dakong alas 5 ng umaga sa may Santiago Street, Barangay Baclaran sa Parañaque City. Nakilala ang mga suspect na sina Aquino, 28 taong gulang na isang high-value individual, Bulakchal, 27 taong gulang, Yusuf, 29 na taong gulang at Abelia, 30 taong gulang. Nakumpiska ng Parañaque Police sa operasyon ang 5 piraso ng pakete ng hinihinalang shabu na may 65 gramo ang bigat at nagkakahalaga ng 442,000 pesos. Kasalukuyan namang nakadetine ang mga suspect sa istasyon habang nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Parañaque City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Timbog ng mga operatiba ng pulisya ng Tubay Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Erickson Pagirigan, officer in charge, ang top 4 most wanted person ng probinsya sa kasong panggagahasa. Kinilala ni Police Colonel Filimon Pasios, Provincial Director, ang naarestong suspect na si alias Ronnie, 38 taong gulang, may live-in partner, laborer at residente ng Zone 10, Poblasyon 2, Santiago, Agusan del Norte. Inaresto si Ronnie sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Branch 34, Cabadbaran City, Agusan del Norte, na may petsyang ika-22 ng Mayo, taong kasalukuyan para sa krimeng panggagahasa. Pinapahalagahan ng kapulisan ang kapakanan ng mamamayan kaya't patuloy na paiigtingin ang puwersa ng pulisya upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang 5 individual matapos magkasa ang Makati Station Drug Enforcement Unit ng buy-bust operation sa Barangay Tejeros, Makati City. Ayon sa report, target sa operasyon si alias Michael na 35 anyos. Naaresto pa ang 4 nitong kasamahan na sina alias Pido, alias Kenny, alias Joe at alias Bert. Nakumpiska sa kanila ang 26 na plastic sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 115,000 pesos at buy-bust money. Inaalam pa ng mga pulisya kung saan ang pinagkukuhanan ng mga suspect at sino ang kanilang mga parokyano. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampang kaso laban sa mga suspect at ngayon nakakulong sa kustodiya ng Makati City Police Station. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Nakumpiska ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit 9 kasama ang Naval Intelligence Security Group Western Mindanao ang tinatayang 4,080,000 na halaga ng shabu mula sa isang individual sa kanilang isinagawang buy-bust operation sa Purok 8, Barangay Sinunok, Zamboanga City nito lamang ika-26 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Bowen Joe M. Masauding, Regional Director ng Pro 9, ang naarestong suspect na si alias Bas, isang high-value individual, 37 anyos, may asawa, residente ng Purok 8, Barangay Sinunok, Zamboanga City. Nakumpiska sa suspect ang 15 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng white crystalline na pinaghihinalaang shabu na may timbang na humigit kumulang 600 gramo na nagkakahalaga ng tinatayang 4,080,000, isang sling bag at iba pang non-drug evidence. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kapag napatunayan nagkasala ito. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ng Pilipinas katuwang ibang ahensya ng pamahalaan ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin lalo na sa kanilang kampanya kontra iligal na droga upang mapanatiling ligtas ang kanilang nasasakupan. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang isang individual matapos mahuli sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Buntungan, Wao, Lanao del Sur pasado alas 5 ng hapon noong June 25 taong kasalukuyan. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit BAR ng PNP DEG sa pamumuno ni Police Colonel Jeron Orville P. Panganiban, SOU Commander, kasama ang iba pang hanay ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang mga transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at buy-bust money. Kinilala ni Police Brigadier General Elezar P. Mata ang naarestong suspect na si alias Angel, 24 anyos, isang high-value individual. Ang naarestong suspect ay nabasahan ng kaniyang mga karapatan sa wikang kanyang naiintindihan at ito'y dinala at pansamantalang nakapiit sa detention facility ng Wao Municipal Police Station habang hinahanda ang kasong maaaring ipataw laban sa kanya. Ang ating pong opisina, ang Special Operations Unit BAR, ay nagkaroon po ng isang matagumpay na buy-bust operation na naganap po sa Lanao del Sur, wherein it resulted to the arrest of 2 male high-value individuals. Naging successful po ang operation natin unang-una dahil po ang pinaka-importante po sa every operation is the proper recruitment and placement po ng alpha. Definitely naging masipag po ang ating operatiba para mag-scout po ng isang masipag na isa pong alpha na may integridad, commitment at proficient po sa ground para sa pagbibigay po ng informasyon. With this, sa mga information po na binibigay ng ating confidential informant, ito po ay binavalidate ng ating operatiba upang po maging produkto po ng ating anti-illegal drugs operations. Magandang umaga po. Patuloy ang ginagawang pagpupursigi ng ating mga kapulisan na labanan ang iligal na droga sa ating bansa upang tayo maging ligtas at malayo sa banta ng kriminalidad dahil sa bawal na gamot. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero nasa inyong screen. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Arvin Balabis, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang isang street-level individual ng Balino PNP sa Barangay Cancahuraw, Balino, Masbate. Dito lamang ika-27 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang arestadong suspect ay kinilalang si alias Abet, 43 taong gulang na lalaki at isang tricycle driver. Ayon pa sa mga otoridad, naaresto ang suspect bandang alas 2:25 ng umaga ng pinagsamang pwersa ng mga operatiba ng Balino Municipal Police Station, Provincial Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit at 502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 5 sa pakikipagtulungan sa PDEA Regional Office 5 sa bisa ng isang search warrant sa pagsisiyasat ng mga operatiba na recover mula sa suspect ang 8 piraso ng heat-sealed
plastic sachet na pinaghihinala ang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 12 gramo at may tinatayang SDP na sa halagang 81,600 pesos at 5 gramo ng marijuana na may halagang 600 pesos. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng epektibong ugnayan ng pulisya at komunidad sa paglaban sa iligal na droga. Patuloy naman na nananawagan ang PNP Kasurug Bicol sa lahat na ipagbigay alam agad sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos o aktibidad sa kanilang lugar upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Mula dito sa rehiyong Bicol, ang the home of Kasurug Cops, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Tadeus Quintana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Timbog ang isang drug personality sa inilusad na drug bypass operation na pinagsamang mga operatiba sa Purok Magkakaisa Misa District, Barangay Magugpo West, Tagum City, Hunyo 26 nitong taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Waldemar T. Chu, Chief o Police ng Tagum City Police Station, ang suspect na si alias Jason, 44 anyos, negosyante at residente sa nasabing lugar. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Chu, naaresto ang suspect ng tauhan ng Tagum City Police Station at Davao del Norte Provincial Intelligence Unit. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Chu, nakuha mula sa suspect ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 20 gramo, isang caliber 45 na buhing 10 bala at bypass money na ginamit sa operasyon. Ang suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Nicolas D. Torre III, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Aktibong nakilahok sa isinagawang mangrove planting activity ang mga tauhan ng Carles Municipal Police Station sa Barangay Kabuguana, Carles, Iloilo, nito lamang ika-27 ng Hunyo, taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay inisyatiba ng Carles MDRRMO at Metro na dinaluhan ng LGU, BFP, Philippine Coast Guard, Force Multipliers at iba pang mga volunteer. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng paglulunsad ng Bakhawanihan Project at pagdiriwang ng Philippine Arbor Day na naglalayong magkaroon ng malawakang pagkikilahok mula sa iba't ibang sektor upang mapanatili ang kagandahan at kaayusan ng kapaligiran sa kanilang lugar. Patuloy ang kapulisan sa kanilang mga ganitong hakbang upang maging bahagi ng mga programang pangkapaligiran na nagsisilbing proteksyon sa mga iba't ibang uri ng sakuna. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic Di Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang individual matapos mahuli sa ikinasang bypass operation sa Barangay Bolinao, Tabuk City, Kalinga, pasado 1:30 ng hapon noong June 25, 2024. Naganap na ikinasang bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group, SOUCAR, sa isang drug personality na residente ng Tabuk City, Kalinga noong June 25, 2024 sa alias na Luning. Ito ay naging matagumpay sa joint forces ng PNP DEC SOUCAR bilang lead unit, Tabuk City Police Station, Provincial Intelligence Unit at Drug Enforcement Unit, Kalinga PPO. Ang operasyon na ito ay nagawa sa paraang masusing pagmamanman ng ating mga operatiba at pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang units ng kapulisan upang ito ay maging matagumpay. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit CAR, PNP DEG sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Timothy S. Arciso, Jr., SU Commander kasama ang Tabuk City Police Station, Provincial Intelligence Unit at ang Provincial Drug Enforcement Unit. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang mga transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, bypass money, lighter, susi at pera. Kinilala ni Police Brigadier General Eleazar P. Mata ang narestong suspect na si alias Romy, 23 anyos. Ang narestong suspect ay nabasahan ng kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naintindihan at ito ay dinala at pansamantala nakapiit sa detention facility ng Tabuk City Police Station habang hinahanda ang kasong maaring ipataw laban sa kanya. Patuloy naman po ang pag-iimbestiga ng aming unit para matuntun ang mga posibleng pagkakakilanlan ng mga ibang drug personality.
Saksi ang operasyong ito sa nasabing lugar sa determinasyon ng otoridad na puksain ang iligal na kalakaran ng droga at sa pangunguna ng ating mga kapulisan. Patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para sa kaligtasan ng mamamayan. Sa mga nais magsumbong, maaari kayo mag-text o tumawag sa numero na nasa screen. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nakumpiska ng Cebu City PNP ang 340k halaga ng hinihinalang shabu mula sa dalawang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Caballes Compound, Barangay Guadalupe, Cebu City. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel R. Arakel Guardaya, Chief ng City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit, Cebu City Police Office, ang mga suspect na sina Benshot, 32 anyos, at residente ng Caballes Compound, Barangay Guadalupe, Cebu City, at Johnson, 34 anyos, at residente ng Barangay Naalad, Naga City, Cebu. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 5:45 ng hapon nang ikinasa ng pulisya ang naturang buy-bust operation na nagresulta sa pag-aresto ng mga suspect at pagkasabat ng 6 plastic sachet at 10 plastic packs ng hinihinalang shabu na may timbang na 50 gramo at standard drug price na 340,000 pesos, coin purse at buy-bust money. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa ating mga viewers ng Police News Network. Ito ang kaibigan nyo, Police Colonel Ireneo Dalugdug, City Director ng Cebu City Police Office. Nais kong ipahatid ang mga accomplishments ng ating kapulisan sa Cebu City Police Office na nagresulta sa matagumpay na pagka-aresto ng mga suspects. Again, congratulations sa ating mga kapulisan sa Cebu City Police Office sa kanilang puspusang kampanya laban sa iligal na droga. Nagpapasalamat din po ako sa ating mga kababayan dito sa Cebu City sa kanilang kooperasyon at pagtitiwala sa ating mga kapulisan sa pagbibigay ng impormasyon na nagresulta sa matagumpay na pag-aresto sa mga suspects. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Ang Cebu City PNP ay walang kumpay at walang tigil sa mga operasyon laban sa iligal na droga upang masakote ang mga individual na nasa likod nito para sa inaasam na payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang 4 na lalaking tulak ng iligal na droga sa inilunsad na buy-bust operation ng pinagsamang mga operatiba ng Municipal Drug Enforcement Unit ng San Jose Municipal Police Station at Provincial Drug Enforcement Unit ng Occidental Mindoro Police Provincial Office sa Purok 5, Barangay San Roque, San Jose, Occidental Mindoro, nito lamang ika-27 ng Hunyo, taong kasalukuyan. Kinilalang mga suspect na si alias Joshua, 48 taong gulang, alias Rolando, 43 taong gulang, alias Ian, 44 na taong gulang at alias Herminito, 61 taong gulang, pare-parehas residente ng nasabing lugar. Isinagawang pag-aresto matapos makabili ng hinihinalang droga ang isang operatiba na nagpanggap na pusher buyer gamit ang isang 1,000 pesos na marked money. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 7 pang plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ngayon ng San Jose Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng walang tigil at mas pinaigting na kampanya ng Pangulo katuwang ang PNP kontra iligal na droga para panatilihing maayos, ligtas at payapa ang komunidad. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro,
Ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ferlyn Joy Kawile, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang individual matapos mahuli sa ikinasang bypass operation sa Barangay 5, Bigaa, Legazpi City, Albay, pasado 1:30 ng hapon noong June 25, 2024. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit 5, PNP-DEG, sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Owen L. Banaag, SIO Commander kasama ang PDEA Regional Office 5. Nakumpiska sa nasabing operasyon ng mga transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, bypass money at isang pakete ng sigarilyo na nagsisilbing lagayan ng iligal na droga. Kinilala ni Police Brigadier General Elazar P. Mata ang narestong suspect na si alias Mikmik, 33 anyos, isang high-value individual. Ang narestong suspect ay nabasahan ng kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naintindihan at ito ay dinala at pansamantalang nakapiit sa detention facility ng PDEA Regional Office 5 habang hinahanda ang kasong maaring ipataw laban sa kanya. Ang PNP-DEG ay patuloy sa mga isinasagawang operasyon kontra iligal na droga, maging sa mga individual na sangkot dito, bilang ito ang isang pangunahing mandato ng aming hanay. Sa mga nais magsumbong, maaari kayo mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang 42 anyos na lalaki na tinaguriang top 7 most wanted person sa probinsya ng Bohol matapos maaresto ng mga kapulisan sa kasong pagbibinta ng ilegal na droga noong ika-20 ng Hunyo, bandang alas 8:45 ng umaga sa Purok 3, Mansasa, Tagbilaran City, Bohol. Kinilala ang sospek na si alias Igay, binata, isang bus driver, tubo at aksidente sa naturang lugar. Inaresto si Igay sa mga operatiba ng Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit, Bohol Team, kasama ang Tagbilaran City Police Station, Bohol Provincial Police Office, sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Honorable Judge Lindisita Cabaron Arcamo ng RTC Branch 1 Tagbilaran City, Bohol noong Nobyembre 23 noong nakaraang taon na walang kaukulang piyansa. Pansamantalang nakapiit sa kulungan ng Tagbilaran City Police Station ang naturang akusado para sa dokumentasyon at nakatakdang i-turn over sa korte. Hinihikayat naman ng Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit ang publiko na kung ikaw ay may alam na makakatulong sa paglutas at pagsugpo ng kriminalidad, huwag matakot magsumbong at ipagbigay alam sa ating mga kapulisan. Mula dito sa Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit, Camp Serias Minya, Cebu City, ako po ang iyong PNN Correspondent, Police Senior Master Sergeant Junard Kumay, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Bilang pagpapahalaga sa karapatang pantao at pagbigay ng kahalagahan, pagsuporta sa pagbabagong buhay ng mga person who use drugs, ang Pasig City Police Station ay nakiisa sa programa ng lokal na pamahalaan ng Pasig City para sa mga kababayan nating naging biktima ng iligal na droga. Layunin nito na matulungan sila at kanilang pamilya na magkaroon ng panibagong simula na mamuhay na may dignidad at maging responsableng mamamayan sa ating komunidad. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Lieutenant Colonel Norman R. De La Rosa, Officer in Charge ng Pasig City Police Station. Katuwang ang Pasig City Anti-Drug Abuse Office sa pamumuno ni Miss Zenaida Concepcion, Chief Pikadaw, at peso ng Pasig City na pinangunahan ni Miss Jelaine L. Season Lopez, Peso Manager, mga Barangay Advocacy Support Group at kapulisan ng nasabing lungsod sa suporta ng mga pamilya ng person who use drugs ng Pasig City. Through this livelihood program, magkakaroon sila ng panibagong pagkakaabalahan para may alis sa isip nila ang ma-engage uli sa masamang bisyo, at ganitong paraan magkakaroon sila ng extra income to support their living.
Bilang mamamayan, tayo ay may tungkuling kailangang gampanan ang tanggapin at suportahan ang ating mga kababayan na nalihis ng landas, subalit handang magbago upang maibalik sila sa kanilang normal na pamumuhay na may bagong panimula sa landas na kanilang tatahakin. Sila may nagkamali, tulungan natin silang bumangon muli na may pagmamahal at bukas pusong pag-unawa at walang paghuhusga, na makamit nila ang respeto at dignidad na kanilang magiging gabay sa kanilang pagbabagong buhay. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Imas Rehas ang rank 1 most wanted person sa probinsya ng Lanao del Norte matapos maaresto sa joint manhunt operation ng Alaminos Municipal Police Station, 402nd Alpha Maneuver Regional Mobile Force Battalion 4A at Bacolod Municipal Police Station nito lamang ika-26 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ang akusado na si alias Ron, 53 anyos na kasalukuyang naninirahan sa Alaminos, Laguna. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirerekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Alaminos Municipal Police Station ang naarestong akusado habang inaayos ang mga dokumento sa paglilipat ng kustodiya sa Bacolod Municipal Police Station sa Lanao del Norte. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Priscel May T. Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Timbog ang isang drug personality sa inilusad na drug bypass operation na pinagsamang mga operatiba sa Purok Magkakaisa Misa District, Barangay Magugpo West, Tagum City. Hunyo 26 nitong taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Waldemar T. Chu, Chief o Police ng Tagum City Police Station, ang suspect na si alias Jason, 44 anyos, negosyante at residente sa nasabing lugar. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Chu, naaresto ang suspect ng tauhan ng Tagum City Police Station at Davao del Norte Provincial Intelligence Unit. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Chu, nakuha mula sa suspect ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 20 gramo, isang caliber 45 na buhing 10 bala, at bypass money na ginamit sa operasyon. Ang suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Nicolas D. Torre III, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nasamsam ang shabu sa isang street-level individual sa isinagawang search warrant ng Butuan City Police Station 1 sa Barangay Buhanginan, Butuan City. Kinilalang naaresto na si alias Butchoy, 44 anyos at residente sa nasabing lugar. Sa operasyon, nasamsam ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 2 gramo at may standard drug price na 13,600 pesos at nakuha rin sa suspect ang iba't ibang drug paraphernalia. Ang inaresto at mga nakumpiskang bagay ay nasa kustodiya na ngayon ng Butuan City Police Station 1 para sa tamang disposisyon. Bunga ng patuloy na pagpapaigting ng kampanya kontra iligal na droga, unti-unti nang nakikita ang pagbabago sa ating bansa tungo sa isang ligtas at bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jacqueline Sabiles, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Timbog ang isang drug personality sa inilusad na drug bypass operation na pinagsamang mga operatiba sa Purok Magkakaisa Misa District, Barangay Magugpo West, Tagum City. Hunyo 26 nitong taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Waldemar T. Chu, Chief o Police ng Tagum City Police Station, ang suspect na si alias Jason, 44 anyos, negosyante at residente sa nasabing lugar. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Chu, naaresto ang suspect ng tauhan ng Tagum City Police Station at Davao del Norte Provincial Intelligence Unit. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Chu, nakuha mula sa suspect ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 20 gramo,
isang caliber 45 na buhing 10 bala at bypass money na ginamit sa operasyon. Ang suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Nicolas D. Torre III, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Timbog ang isang lalaki na matagal nang minanmanan ng pulisya dahil sa pag-iingat nito ng ipinagbabawal na gamot na nakatago sa kanyang tirahan sa bahagi ng Barangay Bayanan, Muntinlupa City. Ayon sa ulat ng Muntinlupa Station Drug Enforcement Unit, bandang alas 9 ng umaga, matagumpay na naisagawa ang search warrant operation sa pangunguna ni Chief SDEU Police Captain Joseph Rosit laban sa sospek na si alias Totoy, 36 anyos, na isang driver dahil sa tulong ng isang confidential informant. Plan operation, pinamatagal natin pinaplano, tinatrabaho yun bago natin kasi madulas siya, kaya inapay na lang natin ng search warrant para mapasok natin yung yung bahay niya at kung saan niya tinatago yung kanyang basura, yung kanyang alleged sa illegal drugs. May nagbigay sa atin na confidential information at yun nga yung ginamit natin yung deponent pagka-apply ng search warrant. Ito'y matapos maglabas si Honorable Myra B. Kiambao, Executive Judge ng RTC Muntinlupa City, na nagresulta sa pagkasabat ng 50 gramo ng hinihinalang shabu at may tinatayang halaga na 340,000 pesos. Ayon pa sa hepe ng SDEU, maituturing ang sospek na isang high-value individual at dati na ring nakulong sa kasong illegal gambling. Patuloy ang pulisya ng Muntinlupa upang matugis pa ang kanyang mga parokyano na kanyang binabagsakan. Diyan yung area of operation niya, diyan lang naman sa Purok 1, Block 10 ng Barangay Bayanan. Meron din siyang mga iba-ibang personality na binibigay ng kanyang binabagsakan at yun po yung ating ibabalidate and subject for operation na rin po. Kasong iligal na droga ang isinampang kaso laban sa sospek na ngayon nakakulong sa Muntinlupa City Police Station. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Himas rehas ngayon ang isang 19 anyos na lalaki matapos ihain ng mga otoridad ang warrant of arrest na inisyu ni Honorable Ruben Evangelista Sibiliano Jr., Acting Executive Judge ng 4th Judicial Region Regional Trial Court, Branch 45, San Jose Occidental, Mindoro dahil sa kasong robbery sa ilalim ng Article 299 ng Revised Penal Code nito lamang ika-27 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na may live-in partner, construction worker at residente ng Barangay Buenavista sa Blayan Occidental, Mindoro. Ang pagkakahuli ng naturang suspect ay bunga ng pagtutulungan ng mga operatiba na pinangunahan ng Sablayan Municipal Police Station, katuwang ang City Intelligence Team Occidental Mindoro Regional Intelligence Division, Promi Maropa at iba pang sangay ng kapulisan. Samantala, nasa kustodiya na ng naturang istasyon ang suspect para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang matagumpay na pagkakahuli ng suspek ay bunga ng dedikasyon ng mga otoridad na hulihin ang mga nagkasala upang mapanagot sila sa batas at para na rin sa ikauunlad ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Home of the Police, Echo Warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Himas rihas ngayon ang suspect sa pamamagitan ng search warrant ng Iligan City PNP sa Block 2, Lot 1, Purok 8 Street, Town Subdivision, Barangay Santa Irlina, Iligan City, nito lamang Hunyo 25, 2024. Kinilala ang suspect sa isinagawang joint operation ng mga operatiba ng Team 3 Aradet PDEO na pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Denver M. Vergara, Chief RPDEO 10. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Vergara ang suspect na si alias MZ,
36 anyos, may asawa, isang private employee at residente sa nasabing lugar. Nakuha mula sa suspect ang 2 pakete ng maliliit na improvised glass toter, 15 pirasong maliliit na heat-sealed transparent plastic sachet na pinaniniwala ang shabu at 2 gramo ng shabu na may standard drug price na umabot sa 13,600 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng Iligan City PNP ang suspect para sa tamang disposisyon. Ito namang intensified natin na anti-illegal drugs operation. It is yung programa natin ng gobyerno. And at the same time, ang directives ng ating regional director ng Police Regional Office 10 na i-intensify natin. Kung hindi man natin talaga totally maano is at least mabawasan natin yung mga drug personalities na identified natin dito sa Police Regional Office 10. Patunay lamang ito na hindi titigil ang PNP sa pagpuksa ng kriminalidad, lalo na sa kontra-illegal na droga upang mas maging matiwasay at mapayapa ang nasasakupang lugar. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Jules Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa pinaigting na kampanya laban sa lost firearms o kontraboga ng PNP ay nagresulta ng pagsuko ng armas sa Barangay Siguem, Kasibu, Nueva Vizcaya nito lamang Hunyo taong kasalukuyan. Kusang isinuko ni alias Eli, 30 taong gulang, residente ng nasabing lugar ang isang unit ng kalibre 38 Smith & Wesson pistol na may serial number na 109628 at walang bala. Ang nasabing armas ay nasa pangangalaga ng Kasibu Police Station para sa tamang disposisyon. Mula rito sa Lambak ng Cagayan, ako po ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolman Erwin Calaos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang isang lalaki sa sinagawang anti-illegal drug operation ng San Isidro Municipal Police Station sa Barangay Manikling, San Isidro, Davao Oriental nito lamang ika-25 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Romy L. Baentin, Acting Chief of Police ng San Isidro Municipal Police Station, ang suspect na si alias J, 36, isang street-level individual, residente ng Barangay Limbahan, Lupon, Davao Oriental. Ayon kay Police Major Baentin, nahuli ang suspect sa koordinasyon ng San Isidro Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Davao Oriental Police Provincial Office at Provincial Intelligence Unit. Na-recover mula sa suspect ang 11 pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 1 gramo at may standard drug price na 6,800 pesos. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon upang dumaan sa tamang disposisyon at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra ilegal na droga ay patuloy ng pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Police Brigadier General Nicolas De Loso Torre III, Regional Director alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa kaunlaran ng bansa. Mula dito sa Davao Oriental Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang 2 wanted person sa kasong qualified theft sa Barangay Rosary Heights 6, Cotabato City noong ika-25 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Jonathan L. Marciano, Deputy Chief ng Police Station 2 CCPO, ang mga akusado na si alias Mon, 20 anyos, isang habal-habal driver, at si alias John, 22 anyos at residente ng poblasyon Nuro, Upi, Maguindanao del Norte. Ayon kay Police Lieutenant Marciano, matagumpay na naaresto ang mga akusado ng mga otoridad ng Police Station 2, Cotabato City Police Office, katuwang ang mga tauhan ng Intel Operatives ng City of Investigation Unit CCPO sa bisa ng warrant of arrest sa kasong qualified theft sa ilalim ng Criminal Case Number 2024-15145 na inisyu ni Honorable Annabel D. P. Piang, Acting Presiding Judge ng RTC Branch 13, 12 Judicial Region, Cotabato City na walang inirekomendang piyansa. Ang mga naarestong akusado ay ipinaalam ang kanilang mga karapatan sa wika na kanilang nauunawaan at kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 4 CCPO para sa tamang disposisyon. Sa pagkamit ng Bagong Pilipinas ng kasalukuyang administrasyon ay may mithiing panatilihin ang payapa at ligtas na bansa, katuwang ang hanay ng kapulisan na hindi mapapagod sa pagsasagawa ng operasyon upang mapanagot ang mga lumalabag sa saligang batas.
Mula rito sa reyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Walang taka sa mga otoridad ang tinaguri ang top 1 municipal most wanted person na may kasong 3 counts of statutory rape sa barangay Kang Iras, Hilongos, Leyte. Bandang alas 11 ng umaga nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Hilongos Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 3 counts of statutory rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Hilongos Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay gagawin ang abot ng kanilang makakaya upang madakip ang mga nagkasala at patuloy na nagkakasala sa batas upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at kapayapaan sa ating bansa tungo sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sheba Pepiloneo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Himas rehas ang 2 lalaking nahulihan ng 408,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Purok Alistu, Barangay Tabunok, Talisay City, Cebu, nito lamang makaraan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ephraim G. Paguyod, Chief of Police ng Talisay City Police Station, ang mga suspect na sina Raymond, 39 anyos at residente ng Purok Manggihat Pagun, Barangay Tabunok, Talisay City, Cebu, at Ma, 32 anyos, at residente ng Iscario Street, Barangay Kanputhaw, Cebu City, Cebu. Bandang 1:35 na madaling araw na ikinasa ng kapulisan ang naturang buy-bust operation na naresulta sa pagka-aresto ng mga suspect at pagkasabat ng 12 plastic sachets ng hinihinalang shabu na may timbang na 60 gramo at standard drug price na 408,000 pesos, buy-bust money, isang unit ng caliber .357 at 3 misfired ammunition na naturang baril. Ephraim Gayon Paguyod, Officer in Charge ng City Talisay Police Station. Akin pong pasasalamatan ang ating mga tauhan dito sa City Talisay Police Station sa kanilang accomplishment na kung saan isa pong high-value individual ang nahuli at ang confiscation po ng halos 400,000 worth of illegal drugs at saka isang loose firearms. Ito po ay isang manifesto ng ating kapulisan ay seryoso po sa paglaban sa lahat ng kriminalidad sa ating mahal na syudad ng Talisay upang mapanatili ang kaunlaran at kapayapaan. Muli, maraming salamat po. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Talisay CPS ang mga suspect at mahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, si Raymond ay mahaharap sa karagdagang kaso sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon ay tanda ng patuloy na paglaban sa iligal na droga ng kapulisan ng Talisay City dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Blasio Pispidoche, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isang taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa mga tauhan ng 1st Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company sa Barangay Maradodon, Cabugao, Ilocos Sur nito lamang Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ng himpilan ang nagbalik loob na si alias Jonah, 46 taong gulang, may asawa, magsasaka at residente ng nabanggit na lugar. Idinitalye ni Police Major Dennis Bilanyo, Force Commander, ang kanilang naging hakbang upang mahikayat ang mga miyembro at taga-suporta ng CTG na magbalik loob sa pamahalaan. Ang ginagawa po namin para mahikayat natin ang pagbalik loob o kaya withdrawal of support to the CTG ng mga dating supporter ay under number Executive Order 70 or NTF-LCAC, ang aming unit ay bumubuo kami ng aming best practice. Ito yung tinatawag na Tagnawa Project. Ibig sabihin, talingin ta amin intay gunudin. Natalinay nga glawlaw, waya tayong arakopen. Patuloy ang panawagan ng 1st Ilocos Sur PMFC sa mga natitira pang miyembro at taga-suporta ng CTG na sumuko at yakapin ang normal na pamumuhay kapiling ang kani-kanilang mga pamilya sa tulong ng mga programa ng pamahalaan tungo sa kanilang pagbabagong buhay. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Consul. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Na-recover ang tinatayang 105,000 pesos halaga ng smuggled cigarettes sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng City Mobile Force Company sa Barangay Tamontaka 2, Cotabato City noong 26 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Glenn B. Eliavera, Commanding Officer ng City Mobile Force Company, habang nagsasagawa ng checkpoint operation, sila ay nakatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen na may mga smuggled na sigarilyo na dadalhin mula Lebak, Sultan Kudarat patungo sa Cotabato City. Agad namang tumugon ang mga otoridad ng City Mobile Force Company at Police Station 3 ng Cotabato City Police Office upang beripikahin ang ulat. Pagdating sa lugar, natagpuan ang 7 kahon ng mga smuggled na sigarilyo na may tinatayang halagang 105,000 pesos. Ang mga nakumpiska na smuggled na sigarilyo ay dinala na sa Police Station 3 para sa dokumentasyon at pagkatapos ay iti-turn over sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad ng Cotabato City PNP upang mahuli ang suspect sa likod nito at mas lalong paiigtingin ang operasyon laban sa kriminalidad, police visibility at border control upang maging ligtas ang kanilang nasasakupan. Mula dito sa reyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Huli ang 2 individual na may warrant of arrest sa ikinasang magkasunod na manhunt operation ng Special Operations Unit 6, PNP DEG, sa pamumuno ni Police Colonel Jose Roy M. Terrichilla, SAO Commander kasamang Bacolod Maritime Police Station at ang Police Station 2 ng Bacolod City Police Office sa BS Aquino Drive, Barangay 4, Bacolod City, Negros Occidental, alas 6:30 ng gabi noong June 24, 2024. Matagumpay na ipinatupad ang 2 magkakasunod na warrant of arrest sa Barangay 4, Bacolod City, Negros Occidental nitong ika-24 ng Hunyo, taong kasalukuyan, sa pamumuno ni Police Captain Christopher Leonor. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Jovi E. Victoriano Dioso ng RTC 6 Branch 49 at ni Honorable Judge Ana Celeste P. Bernard ng RTC 6 Branch 44 ng Bacolod City, Negros Occidental, huli ang isang 50 anyos na construction worker at ang 32 anyos na tricycle driver para sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga narestong suspect ay nabasahan ng kanilang mga karapatan sa wikang kanilang naintindihan at ang mga ito ay pansamantalang nakakulong sa detention facility ng Police Station 2 ng Bacolod City Police Office habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Police Station 2 ang 2 suspect at naharap sa paglabag sa Section 11 and 12, Article 2, RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang operasyong ito ay naging matagumpay dahil sa mahusay na koordinasyon at pagtutulungan ng ating mga kapulisan. Ang kanilang determinasyon at dedikasyon ay nagbibigay daan sa tagumpay ng pagtugis sa pag-aresto sa mga individual na sangkot sa iligal na droga. Sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na naresto ang isang lalaking wanted person sa kasong frustrated murder sa Barangay Santa Isabel, MacArthur, Leyte. Bandang alas 6:13 ng umaga nang maresto ang akusado ng mga operatiba ng MacArthur Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder na may nirekomendang piyansa na 200,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa MacArthur Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis.
Himas rehas ang isang lalaking wanted person regional level sa kasong karnaping sa ikinasang joint manhunt Charlie operation ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 12 CHPT General Santos nitong nakarang araw. Kinilala ang suspect na si alias Marvin, 36 na taong gulang na isang truck driver na taga San Mateo, Isabela. Nagbigay naman ng pahayag si Police Lieutenant Colonel Glenn D.C. Faustino sa nasabing operasyon. Isang joint operation ng Regional Highway Patrol Unit 12, Regional Highway Patrol Unit 2, General Santos City Police Office, Regional Intelligence Unit 12 at 1201st Regional Mobile Force Battalion 12 ang nagresulta sa pagkakaresto sa ating suspect dahil sa paglabag sa Anti-Carnapping Act of 1972. Ang operasyon na ito ay suportado ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang nasabing akusado ay top 2 regional level ng Regional Highway Patrol Unit 2. Ang suspect na ito ay sangkot sa pagnanakaw ng motorsiklo na naganap sa bayan ng San Jose, Nueva Ecija. Ang kanyang modus operandi ay ang paghahanap ng mga babaeng biktima at paibigin sila at hihingan ng pera at mga material na bagay. Ang akusado ay nabisuhan ng kanyang mga karapatang konstitusyonal na naaayon sa anti-torture law sa wikang kanyang naiintindihan at siya ay pansamantalang nakaditine sa General Santos City Police Office. Sa bisa nga ng warrant of arrest ay nadakip ang suspect sa kasong karnaping sa ilalim ng Republic Act 6539 o Anti-Carnapping Act of 1972 na nilagdaan noong January 11, 2023 ni Honorable Cynthia Martinez Florendo, presiding judge ng Regional Trial Court 3rd Judicial Region, Branch 39, San Jose City, Nueva Ecija na may nirekomendang piyansang 180,000 pesos. Ito nga ang paalala ng HPG sa ating mga kababayan. Laging tandaan, laging sumangguni sa Highway Patrol Group bago bumili ng segunda manong sasakyan upang maiwasan ang makabili ng mga karnap o pinaghahanap ng batas ng mga sasakyan. Araw-araw ang operasyon ng Highway Patrol Group para masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa ating mga lansangan. Tayo ay laging handa upang rumisponde sa anumang insidente at magsagawa ng mga operasyon para labanan ng krimen tulad ng karnaping at ibang ilegal na aktibidad. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng HPG mula Luzon, Visayas at Mindanao ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General J.R. Kumigad, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Perisiano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Tiklo ang isang tulak ng iligal na droga na nakalista bilang street-level individual matapos isinagawa ang buy-bust operation ng mga otoridad sa Purok Paraiso, Barangay Calawag 1, Isulan, Sultan Kudarat, nito lamang Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Percival Agustos P. Placer, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang nahuling individual na si alias Nunoy, 52 anyos, negosyante, may asawa, at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Brigadier General Placer, bandang alas 3:45 ng hapon nang ikinasa ang anti-illegal drug operation sa pangunguna ng Isulan Municipal Police Station, Intel Operatives MDEU, katuwang ang 1st Sultan Kudarat PMFC. Ay nakumpiska mula sa individual ang kabuang 3 piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu at 1 piraso ng 500 peso bill bilang buy-bust money. Mahaharap naman ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang matagumpay na operasyon ng ating kapulisan ay nagpapakita ng malaking suporta sa bagong programa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kampanya kontra iligal na droga. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Magandang araw ho, Colonel Mangelen, ang Regional Chief ng RHPU Mimaropa. Kasalukuyan po tayo ngayon nagkakandak ng anti-carnapping operations and intensified implementation of PD 96, RA 4136 at Administrative Order number 18.
Iba yung pag-iingat po para sa lahat. Salamat! Tuloy-tuloy pa din ang isinasagawang operasyon ng Highway Patrol Group sa pagpapanatili ng kaayusan ng ating mga kakalsadahan. Tunay na hindi pa din mapigilan ang bilang ng mga motoristang patuloy na lumalabag sa mga batas trapiko sa kalsada. Kaya't nitong nakaraang araw lamang ay ikinasa ng Regional Highway Patrol Unit Mimaropa ang intensified anti-carnapping operation, balik disiplina sa kalsada at mga batas trapiko na nakapaloob sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code of the Philippines at iba pa. Umabot sa kabuuang 78 traffic violation tickets ang naibigay sa mga pasaway na motorista, 88 Temporary Operators Permit o TOP at 10 Traffic Citation Tickets o TCT. Samantalang 6 na motorsiklo naman ang na-impound ng HPG. Nakumpiska naman ang 21 LED lamp at 2 blinkers. Karamihan naman sa mga violation na nilabag ng ating mga kababayang motorista ay hindi pagdadala ng ORCR, hindi paggamit ng helmet, unregistered motor vehicle and motorcycle, at hindi paggamit ng seatbelt at iba pa. Muling pinapaalala ng HPG sa ating mga kababayan, sumunod at makiisa sa ating mga kapulisan at sa mga tagapagpatupad ng batas trapiko sa kalsada. Ang kaligtasan at kaayusan ng ating mga lansangan at kalsada ay nakasalalay sa disiplina at pagtutulungan. Ang HPG bilang Guardian of the Highways ay patuloy na magsasagawa ng mga operasyon sa pagpapatupad ng disiplina sa kalsada at hindi magdadalawang isip na tikitan ng sinumang patuloy at tahasang lumalabag sa mga batas trapiko sa kalsada. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General J.R. Kumigad, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang isang babaeng tulak ng iligal na droga na isang street-level individual matapos ang ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Asuncion Village, Barangay Canirisite, Pulumulok, South Cotabato. Dito lamang Hunyo 26 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Percival Agustos P. Placer, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang sospek na si alias Lenny, 40 anyos, may asawa at residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat, naging matagumpay ang pagkakaaresto sa sospek sa pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng Pulumulok Municipal Police Station. Nasamsam mula sa sospek ang 2 peraso ng plastic sachet ng hinihinalang shabu at 1,000 peso bill bilang buy bust money. Naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nahuling individual. Samantala, patuloy ang kampanya ng South Cotabato PNP sa pagsugpo ng ilegal na droga sa kanilang nasasakupan upang masigurado ang seguridad ng mamamayan para maging maunlad ang ating bagong Pilipinas. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Rizali Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang lalaking ito matapos itong basahan ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court National Capital Judicial Region Branch 229 Quezon City na inihain ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team laban kay alias Jonas, 25 anyos at residente ng Makati City. Nasasangkot ngayon ng suspect sa paglabag sa Section 5H ng Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 72,000 piso. Ang operasyon ay naitala sa pamamagitan ng paggamit ng alternative recording device at ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan sa konstitusyon sa lengguwaheng naunawaan nito. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nakapiit sa PNP ACG Headquarters Camp Crame habang hinihintay ang kanyang commitment order. Pinaalalan po namin ang ating mga kababayan na iwasan po natin ganitong pamamaraan ng papakalat ng mga photos and videos upang makuha lamang ang ating mga kagustuhan. Dahil ang gusto ng pulis, sa bagong Pilipinas, ligtas ka. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Provincial Most Wanted Person ng Batangas, arestado ng Balayan PNP. Arestado ng Balayan Municipal Police Station ang Regional Most Wanted Person na may kasong acts of lasciviousness sa Barangay Caloocan, Balayan, Batangas nito lamang ika-26 ng Hunyo ng kasalukuyang taon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Merlin C. Pineda, officer in charge ng Balayan PNP, ang nahuling suspect na si alias Bert, 42 anyos, isang elektrisyan at residente ng Sampaga, Balayan, Batangas. Naaresto ang akusado bandang 2:19 ng hapon ng mga tauhan ng Balayan MPS na nagsagawa ng police operation laban sa most wanted person na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto sa akusado sa bisa ng warrant of arrest. Binasahan ng mga karapatan ng akusado at sumama naman ito ng mapayapa. Kasalukuyang nasa kustodiya na ngayon ng Balayan PNP ang akusado para sa pagproseso sa kanyang kasong haharapin. Ang gobyerno ay nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa ating bansa sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas. Hindi titigil ang pambansang pulisya sa pagsugpo at paglaban sa kriminalidad ng ating bansa. Dahil layunin ng ating kapulisan na sa bagong Pilipinas, ligtas ang bawat mamamayan. Mula rito sa lalawigan ng Batangas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Bernales, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Takpan la. 170,000 halaga ng ninalang shabu ang nakumpiska sa isang drug suspect. Sinagawang search warrant operation ng mga tauhan ng Taguluan Municipal Police Station yung sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Captain Ralph Rexon L. Layug, hepe ng Taguluan Municipal Police Station, ang narastong suspect na si alias Murad, 45 anyos at residente ng nabanggit na lugar. Sa naturang operasyon, nakumpiska ang 6 na pakete ng ninalang shabu na may bigat na mahigit kumulang 25 gramo na may standard drug price na 170,000 pesos. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong paigtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Ayon sa mga otoridad, ang 45 anyos na lalaki ay kilala nagbebenta ng illegal na droga sa nasabing lugar at napagalaman din na nahuli na ang suspect noong 2019 sa pares na kaso na may kinalaman sa illegal na droga. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tiklo ang isang tulak ng illegal na droga na nakalista bilang street-level individual matapos isinagawa ang buy-bust operation ng mga otoridad sa Purok Paraiso, Barangay Calawag 1, Isulan, Sultan Kudarat, nito lamang Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Percival Agustus P. Placer, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang nahuling individual na si alias Nunoy, 52 anyos, negosyante, may asawa at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Brigadier General Placer, bandang alas 3:45 ng hapon nang ikinasa ang anti-illegal drug operation sa pangunguna ng Isulan Municipal Police Station, Intel Operatives MDEU, katuwang ang 1st Sultan Kudarat PMFC. Ay nakumpiska mula sa individual ang kabuang 3 piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu at 1 piraso ng 500 peso bill bilang buy-bust money. Mahaharap naman ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang matagumpay na operasyon ng ating kapulisan ay nagpapakita ng malaking suporta sa bagong programa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kampanya kontra iligal na droga. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.